May mga pagkakataon sa buhay na ang ating mga inaakala ay binabasag ng realidad sa pinakamagandang paraan. Ako si Marcus Kmid, isang flight attendant ng Lufthansa sa loob ng 12 taon. Sa tagal ko sa serbisyo, inakala kong nakita ko na ang lahat, mula sa pinakamagarbong mga lungsod sa Europa hanggang sa mga liblib na paraiso sa Asya. Pero walang makakapantay sa nangyari noong nakaraang taglamig, isang karanasang yumanig sa aking mga paniniwala at nagpabago sa pananaw ng 8 bilyonaryong Swiss na aking pinagsisilbihan. Ang kwentong ito ay hindi tungkol sa mga gusali o teknolohiya, kundi tungkol sa puso ng isang bansa na kadalasang minamaliit sa kanluran, ang Pilipinas. Nag-umpisa ang lahat sa isang flight na dapat sana ay diretsyo sa Japan. Lulan ng aming eroplano ang the cream of the crop ng lipunang Swiss. Nariyan si Hans Weber, 72 taong gulang, isang higante sa industriya ng konstruksyon sa Zurich. Kasama niya ang mga kilalang bangkero mula sa Geneva, mga tycoon sa real estate, at mga retiradong CA. Ang average na edad nila ay 72. Sila ang uri ng mga tao na buong buhay ay nasanay sa European Standard, ang pinakamataas na antas ng serbisyo, kalinisan, at kaayusan. Para sa kanila, ang Asya ay nahahati lamang sa dalawa, ang maunlad na Japan, at ang iba pa na para sa kanila ay magulo at hindi ligtas. Ang plano ay simple, lilipad kami mula Frankfurt patungong Hokkaido, Japan para sa kanilang taunang golf trip. Isang tradisyon na 20 taon na nilang ginagawa. Nakita ko sa kanilang mga mata ang pananabik habang lumilipad kami sa himpapawid ng Russia. Nagtatawanan sila, umiinom ng mamahaling alak, at nagkukwentuhan tungkol sa mga negosyo at pamilya. Ngunit habang papalapit kami sa Japan, nagbago ang ihip ng hangin sa literal na kahulugan. Isang urgent message mula sa air traffic control ang dumating. Isang malakas na bagyo na may kasamang matinding snowstorm ang bumayo sa Hokkaido. Sarado ang Sapporo Airport. Sinubukan naming kontakin ang Narita at Haneda sa Tokyo, ngunit maging ang mga ito ay paralisado dahil sa sama ng panahon. Kinailangan naming mag-divert. Nagkaroon ng emergency meeting sa cockpit. Ang kapitan at ang co-pilot ay nagkukumahog sa paghahanap ng pinakaligtas at pinakamalapit na paliparan na kayang tumanggap ng aming malaking eroplano at magbigay ng serbisyong kailangan ng aming mga na pasahero. Matapos ang ilang minutong tensyon, lumabas ang desisyon, Ninoy Aquino International Airport, LA, sa Maynila, Pilipinas. Nang ipahayag ko ito sa kabin, namayani ang katahimikan. Pilipinas, tanong ni Hans Weber, ang kanyang kilay ay nagsalubong sa pagkadismaya at takot. Ligtas ba doon? Hindi ba't magulo ang bansang iyon? Nakita ko ang takot sa kanilang mga mata. Para sa kanila, ang Pilipinas ay isang bansang kilala lamang nila sa mga negatibong balita. Iniisip nila ang traffic, ang init, ang krimen, at ang kakulangan sa pasilidad. Ilan sa kanila ay nagbulungan, nag-aalala kung may sapat na seguridad o kung malinis ba ang tubig at pagkain. Bilang crew, kinabahan din kami. Hindi kami handa. Wala kaming nabook na hotel, wala kaming contact sa ground, at dala namin ang ilan sa pinakamayayamang tao sa Europa na sanay sa perpeksyon. Ngunit sa sandaling lumapag ang aming mga gulong sa tarmac ng nagsimula ang sunod-sunod na mga pangyayaring yumanig sa aming lahat. Habang papalapit kami sa terminal, napansin namin ang kaayusan. Hindi ito ang magulong paliparan na inilarawan sa mga lumang report. Pero ang tunay na gulat ay nagsimula nang bumukas ang pinto ng eroplano. Sinalubong kami ng init ng hangin ng tropiko, ngunit mas mainit ang pagsalubong ng ground staff. Sa halip na masungit at nagmamadaling mga opisyal, sinalubong kami ng mga ngiti. Isang ground personnel ang lumapit agad sa akin. Good evening, Sir Marcos. We have been informed of your diversion. Welcome to the Philippines, bati niya sa malinaw at formal na English. At ang nakakagulat, may kasama siyang isang staff na nagsasalita ng matatas na German. Guten Abend, bati ng staff na naggangalang Miguel. Huwag po kayong mag-alala, kami na po ang bahala sa lahat. Nanlaki ang mata ni Hans Weber. May nagsasalita ng German dito, bulong niya sa akin. Hindi lang basta nagsasalita, inasikaso nila ang lahat ng may pambihirang bilis at malasakit, isang salitang Pilipino na natutunan ko kinalaunan na walang direktang salin sa English o German. Ito ay ang pag-aalala at pagmamalasakit na parang kapamilya. Nakita ng staff na may mga edad na ang aming mga pasahero. Agad silang naglabas ng mga wheelchair para sa mga nahihirapang maglakad, hindi dahil hiniling namin, kundi dahil naisip nila na kailangan ito.
Dinala kami sa isang lounge habang inaayos ang immigration papers. Walang mahabang pila, walang masungit na tanungan. Sa Frankfurt, abutin tayo ng ilang oras para dito, manghang sabi ng isang banker mula sa Geneva. Habang hinihintay ang aming transportasyon, tinulungan kami ng staff na tumawag sa Japan para kanselahin ang golf bookings at maghanap ng hotel sa Maynila. Inirekomenda nila ang mga hotel sa Bonifacio Global City, GEC, at Makati, na ipinaliwanag nila bilang sentro ng negosyo at pamumuhay. Pagsakay namin sa luxury bus patungo sa hotel, nagsimula ang first shock ng mga pasahero sa labas ng airport. Gabi na noon, mga 10:00 na, at tinahak namin ang skyway. Mula sa itaas, nakita namin ang dagat ng mga ilaw ng Metro Manila. Ang inaasahan nilang madilim at magulong lungsod ay nagniningning. Ang mga nagtataasang gusali ng Makati at Taguig ay parang mga kristal na tumutusok sa langit. Hindi ko inakala na ganito kamoderno ang Pilipinas, komento ni Hans habang nakadikit ang mukha sa bintana. Ang mga kalsada. Organisado. Ang mga ilaw. Buhay na buhay. Pagdating namin sa IIS, kung saan naroon ang aming hotel, ang Grand Hyatt, lalo silang namangha. Malalawak ang kalsada, malinis ang mga bangketa, at maraming puno. Nakita namin ang mga tao na naglalakad ng payapa, mga nag-a-jogging kahit gabi na, at mga pamilyang kumakain sa labas. Ligtas ba silang naglalakad ng ganyan kagabi? Tanong ng Taikoon mula sa Basel. Sa Europa, maraming syudad ang nagiging ghost town o delikado pagsapit ng dilim. Pero dito, buhay ang gabi at may pakiramdam ng seguridad. Pagpasok sa hotel lobby, sinalubong kami ng mabuhay ng mga staff na nakalagay ang kamay sa dibdib. Ang check-in ay mabilis at personal. Napansin ng receptionist na pagod ang mga matatanda, kaya't inofferan agad sila ng maupuan at binigyan ng kalamansi juice na pampalamig. Sir, inilagay po namin kayo sa mga kwartong malapit sa elevator para hindi na kayo mahirapan maglakad, sabi ng receptionist kay Hans sa perpektong English. At naglagay na rin po kami ng extra pillows dahil nabanggit ng inyong guide na may back pain kayo. Nagkatinginan kami ni Hans. Paano nila nalaman? Ang atensyon sa detalye ay higit pa sa Swiss hospitality. Ito ay hospitality na may puso. Kinabukasan, sa breakfast buffet, naranasan namin ang third shock. Ang hapagkainan ay puno ng mga international dishes, pero ang pinaka-espesyal ay ang section para sa mga lokal na prutas. Ang mangga ng Pilipinas ay nagdulot ng ligaya sa mga pasahero. Ito ang pinakamatamis na manggang natikman ko sa buong buhay ko, sabi ni Hans habang kumukuha pa ng isa. Napansin ng mga waiter na medyo hirap mumuya ang ilan sa mga kasama namin. Nang hindi kami nagtatanong, nagdala sila ng lugaw, rice porridge, na may manok at luya, na ipinaliwanag nilang comfort food ng mga Pilipino na madaling tunawin at masustansya. Ang waiter ay hindi lang basta naglapag ng pagkain, ipinaliwanag niya kung ano ito ng may paggalang at ngiti, tinatawag silang lolo at lola, grandpa at grandma, sa isip nila na nagpapakita ng respeto sa nakatatanda. Nagpasya kaming maglakad-lakad sa Giao High Street matapos ang almusal. Dito namin naranasan ang fourth shock, ang urban planning at kalinisan. Ang High Street ay isang mahabang parke na napapaligiran ng mga shops at restaurants. Walang kalat. Ang mga aso ay may mga nakaabang na supot para sa dumi. May mga installation art. Dapat matuto ang Zurich ng ganitong klaseng disenyo, sabi ng real estate mogul. Pinagsama ang kalikasan at komersyo ng walang putol. Sumakay kami sa GIS bus para ikutin ang area. Kahit siksikan ng ibang pampublikong sasakyan sa Maynila, dito ay nakita namin ang disiplina. Pumipila ang mga tao. At nang sumakay kami, agad na tumayo ang mga nakaupong kabataan para paupuin ang aming mga kasamang matatanda. Isa itong eksena na nagpaiyak sa kasama naming taga Geneva. Isang estudyante, naka-uniforme pa, ang mabilis na tumayo at inalalayan si Hans paupo. Please sir, have seat, sabi ng bata sabay ngiti. Sa atin, bulong ng kasama ni Hans, kailangan mo pang tingnan ng masama ang mga kabataan bago sila mag-offer ng upuan. Dito, kusa. Natural. Ang paggalang sa nakatatanda ay nakaukit sa yan ng mga Pilipino. Nakita namin ang pagmamano ng mga bata sa matatanda sa parke, isang kultura na bihira na naming makita sa Europa. Ngunit ang pinakamalaking pagsubok at ang pinakamalaking revelasyon ay nangyari noong ikalawang araw.
Si Air Fritz, 76 anyos at may history ng sakit sa puso, ay biglang namutla at humawak sa kanyang dibdib habang nasa lobby kami ng hotel. Bumagsak siya. Nagkagulo ang lahat. Tumawag kayo ng ambulansya, sigaw ni Hans. Bilang flight attendant, may training ako, pero iba ang takot kapag nasa ibang bansa ka. Diyos ko, naisip ko, paano kung hindi dumating agad ang tulong? Paano kung mababa ang kalidad ng ospital? Wala pang 5 minuto, narinig na namin ang wangwang. Dumating ang rescue team ng NIESE. Ang kilos nila ay pulido at profesional. Agad nilang kinabit ang oxygen, chinek ang vitals, at kinausap si Fritz ng mahinahon. Sir, dadalhin namin kayo sa Luke's Medical Center. Malapit lang ito at world-class ang pasilidad, sabi ng paramedic sa malinaw na English. Pagdating sa Luke's sa Global City, para kaming pumasok sa isang hotel, hindi ospital. Ang lobby ay malawak, mabango, at may piano pa na tumutugtog. Pero ang tunay na humanga sa amin ay ang medical attention. Sinalubong kami ng isang team ng mga doktor at nurse. Ang emergency room ay organisado. Agad na dinala si Fritz sa isang private cubicle. Dumating ang cardiologist, si A.R. Santos. Guten Tag, bati ni A.R. Santos. Nag-training ako sa Heidelberg University Hospital sa Germany ng 3 taon. Halos mahimatay si Hans sa gulat at tuwa. Isang Pilipinong doktor na nagsasalita ng German at nag-training sa isa sa pinakamagagandang ospital sa Europa. Sinuri ni A.R. Santos si Fritz gamit ang mga kagamitang kasing Hitech ng nasa Switzerland. Fatigue at mild arrhythmia lang ito dulot ng stress sa biyahe, paliwanag ni A.R. Santos matapos ang mabilis na EEG at blood work. Kailangan lang niya ng pahinga at kaunting adjustment sa gamot. Habang naghihintay kami, napansin namin ang malasakit ng mga nurse. Hindi lang sila nagbibigay ng gamot, kinakausap nila ang pasyente, hinahawakan ang kamay para pakalmahin, at sinisigurong komportable ang pamilya o kami na mga kasama. Sa pharmacy, isa pang gulat. Ang pharmacist ay matyagang ipinaliwanag ang bawat gamot, tinitingnan ang interactions sa mga gamot na dala ni Fritz mula sa Swiss, at nagbigay pa ng printout na may English instructions. At ang bill? Nang makita ni Hans ang total bill, akala niya nagkamali ang cashier. Sigurado ba kayo dito? Tanong niya. Ang halagang ito ay barya lang kumpara sa Zurich. Sa ganitong klaseng serbisyo at pasilidad. World-class healthcare sa presyong hindi hamak na mas mababa kaysa sa Europa. Pero higit sa presyo, ang human touch ang hindi matatawaran. Si Fritz, natakot sa mga ospital, ay nagsabing iyon ang pinakakomportableng karanasan niya sa isang medical facility. Noong 3 araw, dahil magaling na si Fritz, nagpasya kaming sulitin ang natitirang oras. Pumunta kami sa Ayala Museum sa Makati upang kilalanin ang kultura. Namangha sila sa ginto ng mga ninuno ng Pilipino, ang Gold of Ancestors exhibit, na nagpapatunay na mayaman na ang sibilisasyon dito bago pa dumating ang mga kanluranin. Pagkatapos, dinala ko sila sa fully booked sa Giao High Street. Ang laki ng bookstore, ang mural sa pader, at ang dami ng libro ay nagpamangha sa kanila. Nakakita sila ng mga librong German at French. Ang bansang nagbabasa ay bansang may malalim na kaluluwa, sabi ng arkitektong si Hans. Kumain kami ng hapunan sa isang modernong Filipino restaurant, ang Imanam. Doon, natikman nila ang sinigang na watermelon at crispy pata. Ipinaliwanag ng chef ang konsepto ng pagkain Pilipino, ang balance ng asim, alat, at tamis, at ang konsepto ng pagsasalo-salo. Sa Europa, kanya-kanya ang plato, sabi ng banker. Dito, ang pagkain ay laging shared. Family style. Ito ang dahilan kung bakit malapit sila sa isa't isa. Sa huling gabi, habang nakatanaw kami sa skyline ng Maynila mula sa rooftop bar sa Poblacion, napag-usapan namin ang aming mga naranasan. Ang takot ay napalitan ng paghanga. Ang pagdududa ay napalitan ng respeto. Naglakbay ako sa buong mundo sa loob ng 40 taon, sabi ni Hans habang hawak ang isang baso ng San Miguel Premium. Pero ngayon ko lang naramdaman ang ganitong klaseng warm welcome. Ang infrastruktura ay pwedeng itayo ng sinuman na may pera. Pero ang kultura ng pagmamalasakit. Ang likas na paggalang sa kapwa at sa matatanda. Hindi yan nabibili. Ang sumunod na araw ay ang paglipad pabalik sa Europe. Hindi na kami tumuloy sa Japan. Ang karanasang ito sa Pilipinas ay sapat na. Sa eroplano, tahimik ang lahat pero iba na ang aura.
Hindi na sila ang mga matapobreng elitista na lumipad paalis ng Frankfurt. May nabaon silang aral mula sa Pearl of the Orient. Pagbalik sa Switzerland, kumalat ang balita. Ang artikulo sa dyaryo sa Zurich ay may titulong, Ang Leksyon mula sa Pilipinas, kung saan ang puso ay mas malaki kaysa sa Alps. Ibinahagi ni Hans at ng iba pa na ang tunay na first world country ay hindi nasusukat sa taas ng gusali o bilis ng tren, bagamat meron din nito ang Pilipinas, kundi sa kung paano nito tratuhin ang mga mahihina, ang mga dayuhan, at ang mga matatanda. Si Fritz ay nagpadala ng pondo para sa scholarship ng mga Pilipinong nurse at doktor. Ang hotel chain ng isa sa mga kasama ay nagpadala ng kanilang staff sa Pilipinas para mag-training ng Filipino hospitality. Ako naman, si Marcus, ay laging humihiling ng flight schedule papuntang Maynila. Nag-aaral na ako ng Tagalog. Salamat, magandang umaga, ingat. Mga simpleng salita na may malalim na kahulugan. Sa tuwing lumalapag ako sa NE at naririnig ang imabuhay, alam kong nasa tahanan na ako ng pinakamaiinit na tao sa mundo. Ang bagyong nagdala sa amin doon ay hindi disgrasya, ito ay tadhana. Isang regalo para makilala namin ang tunay na ganda ng Pilipinas.